So, ganito mga lodi ang ginagawa ko pag every time ino-open ko yung computer ko kasi dalawa yung monitor. Ngayon, yung isa, naka-open lang yung Pi browser. Nasa emulator ako. So, ito ay para sumali ka na mag-validate sa mga hindi pa na-KYC. So, okay lang na naka-open yan. Tapos mabibigyan ako minsan dalawa, tatlo, or minsan isa lang. Pero okay lang yun kasi nakakatulong din yun para ma-fast track yung pag-validate dito sa mga hindi pa na-KYC. Okay? So, kung meron kang computer, every time i-open mo yung computer mo, may gagawin ka. So, i-open mo lang yung Pi browser para makatulong tayo sa pag-validate ng Pi. So, kung wala ka namang computer, okay lang din. Pero pag may time ka, yung dun sa phone mo mismo. Pero mas convenient kasi sa akin to kasi yung phone ko na ginagamit ko palagi. Huwag nating gawing komplikado ang Pi network, okay? So, parang participate lang tayo dito sa project na to. Kung anong mangyari. Pero mas maganda kasi na ginawa natin ang lahat din, nakiparticipate tayo at binigay natin yung contribution natin as a pioneer. And then supportan natin kasi pag wala yung support ng community talaga, never na mangyayari yung plano ng core team o yung goal ng Pi Network. Kaya ay pinupush nila na kailangan ang community ay sumuporta. Pag napakinggan nyo yung latest podcast nila na kung saan ibigay yung mga questions dun, doon nyo maintindihan na prioritize nila or importante ang community ng Pi Network. Kaya nga, yan yung una nilang binild. Talagang nag-build na sila ng community para merong magta-try or magte-test dun sa mga applications katulad ngayon sa enclosed mainnet. So ngayon, gusto kong bigyan ng linaw yung sinasabi nilang malapit na daw yung mainnet dahil meron yung Binance news. Okay, tama naman yung dun sa Binance news. Pagbasahin mo dun, so sinasabi niya lang na nasa enclosed mainnet tayo. At sabi niya, after enclosed mainnet is mag-open mainnet na ganun naman talaga. Kaso lang, dapat yung tandaan nyo na pag mature na, pag okay na yung mga applications na deploy na siya dun sa open mainnet, na KYC na ang lahat, na bigyan na ng chance ang lahat, at na migrate na yung kanilang balance dun sa mainnet, iba pa yan sa KYC So, ibig sabihin, dalawang trabaho yan. Okay, ma-KYC ka, iba yun, at saka migration ng yung mga coins dun sa mainnet, open mainnet, iba pa yun. Kaya nga, pag okay na lahat yun, dun na yung posibleng magsasabi sila ng specific time kung kailan ila-launch yung open mainnet. Ganun lang. Dahil lang may nagsabing malapit na ang mainnet o mainnet na word lang dun sa Binance News, hindi ibig sabihin malapit na talaga na sa December na or next year na. Hindi ganun. Dapat yung i-check na ilan pa lang ang naki-KYC. KYC pa lang yun Iba pa yung migration sa mainnet. Okay? Iba pa yung migration ng mga applications. So pag hindi mangyari yun, yung tatlong yun, dito sa enclosed mainnet, walang testing na nangyayari, hindi nila ila-launch kasi nga, palpak lang din ang project once na i-launch agad-agad pero hindi pa tapos yung mga tatlong yun. O hindi pa natin na-test or nakita natapos dito sa enclosed mainnet. Okay? Dahil may nabanggit na mainnet is just around the corner, mga ganun, nag-expect na tayo, malapit na yan, mga kwa na yan. Diba? So, i-manage natin yung expectation natin kasi alam ko, pagdating ng araw, maraming mawawala ng pag-asa dito na ano bang klaseng project yan? Marami ng mga medyo tumataliwas dito sa project na to kasi nga, ang tagal-tagal na daw. Natural. Ano ba kasi ang gusto nyong mangyari dito sa project na ito? Okay? Mailagay sa exchange para ma-trade nyo? Hindi kasi yun yung goal ng Pi Network. Sa mga nangyari dito ngayon sa crypto space, start sa Luna, sumunod Celsius, sumunod Voyager. Ngayon naman, second largest crypto exchange itong FTX, bumagsak, talagang nag-collapse. Ngayon, ano sa tingin nyo? May problema ba sa crypto ngayon? Meron. Hindi ibig sabihin dahil naglagay ka ng pera is legit na. Ayun nga, hindi nyo napansin. Okay? Hindi natin napansin lahat. Alam natin, okay na ang crypto. Pero, ayan, pinaglolo ko lang pala yung maraming tao. Hindi lamang maliliit na retailer. Meron pang mga billionaires na kung saan naapektuhan dito. Pero syempre, wala lang sa kanila yun. Talaga, ang affected is yung mga retail investors. Ngayon, pabagsak ng price. Anong expect natin? Agad-agad ba naakyat to? Hindi. Kaya nga sabi ni yung CEO ng Binance na it's time to rebuild yung trust ng mga tao. Ngayon, nabanggit din ni Xiao Fan na yung time ngayon, okay itong mga nangyayari. Okay, hindi naman ibig sabihin na tumatawa siya, pero sabi niya okay para matanggal yung mga talagang walang layunin, kung walang goal sa cryptocurrency, yung talagang
talagang cash grab lang or yung mga scam lang. Kung ganito kasi yung mga iba ang pagkaintindi nila, once na nag-trade ka na sa crypto exchange or nakabili ka na ng token, is yun na yun. Yun na yung pagkaintindi mo sa crypto or blockchain. Pero konting parte lang yan ng tinatawag natin blockchain or cryptocurrency. Marami pang mga usage kung bakit merong cryptocurrency at blockchain. Okay? Hindi lamang pang trading sa crypto exchange yan. Hindi lamang para makakreate ng token. Pwedeng magamit itong mga chain na to, itong mga network na to sa lahat ng larangan. Mapa-business man yan, mapa-government, mapa-finance. Pwedeng magamit. At yun yung goal ng Pi Network at mga ibang projects. So hindi ko naman sinasabing Pi Network lang. Meron ding mga ibang projects na kung saan yung goal talaga is mag-create ng utility, real, totoong utility na kung saan nagagamit ng mga tao. At ngayon, nakafocus lang tayo doon. Kaya nga yan, naglolo ko nila yung mga investors. Sa dami-dami pa naman ng kanilang sinuportahan, nakalagay doon sa kanilang portfolio. Ang dami nun. Puro yung kanilang project, partner nila sa NFTs, partner nila sa DeFi, sa finance. Ngayon, affected lahat-lahat. Kaya ngayon, medyo pabulusok. Next, mararamdaman natin yung mga ibang companies na kung saan connected dito sa FTX ay affected. Okay? Pag ang gusto mo is agad-agad ang Pi Network, dapat sana next year okay na siya, nasa exchange na siya. Hindi yan mangyayari. Malayo yan sa plano ng Pi Network. Dapat nung tandaan yan na may process sila at meron silang sinusunod. Eto, kanina pa to. Pero bakit ang tagal-tagal? Siyempre, sasabihin mo, mag-question ka, bakit? Akala ko ba ang daming, di ba, ang daming ma-verify dyan. Pero hindi natin alam kung ano nangyayari dun sa back-end nito. Okay? Ginagawa naman nila ng paraan yan. So, yan lang mga Lodi, para malinawan tayo dito sa Pi Network na naman kasi minsan may nagse-circulate about December daw, about dun sa news na masyado na namang hinipe na malapit na daw yung mainnet. Okay? Tandaan nyo, 3 ang binanggit nila na mangyari bago mag-mainnet. Okay? Yun nga, yung migration ng mga tokens, coins, yung KYC, at saka migration ng mga applications. Matest natin yun at malalaman natin dito sa enclosed mainnet mismo. So, yan lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching.